Magandang gabi. Oh, oh. Teka, teka. Huwag kang sumigaw. Gabi na, oh. Baka magising pa yung kapitbahay mo. Nakakahiya kaya yun. Hindi mo naman siguro gugustuhin pagpiyastahan tayo ng tsismosa mong kapitbahay, di ba? Siyempre hindi. Ikaw pa. Ha? Hindi mo ako kilala. Naku, ikaw talaga? Ang hilig mo talagang magbiro. Napaka-unique kaya ng pangalan ko. Imposibleng hindi mo ako maalala. Lagi mo nga akong katabi sa klase, 'di ba? Lagi kitang tinatawag, tinitingnan, pinagmamasdan. Ano 'yun? Hindi ka nagbibiro? Aray naman, ang sakit mo namang magsalita. Ako yung kaklase mong laging nakasunod sa'yo. Yung laging nakamasid sa'yo kapag akala mo mag-isa ka. Paano ako nakapasok sa kwarto mo? Kailangan mo po ba talagang malaman 'yan? Huwag mo na 'yun problemahin, napakaliit na bagay nun. O siya, sige na, sasabihin ko na po bakit ako nandito. Ang totoo ay gusto ko lang naman na bisitahin ka dahil hindi ka pumasok ngayon sa school. Nag-aalala lang naman ako. Alam mo ba kung ilang beses kitang hinanap ngayong araw? Ilang beses kong sinubukang alamin kung bakit hindi ka pumasok. Kasi alam ko namang hindi ka basta-basta mawawala na lang ng walang dahilan. Alam ko na yung routine mo, yung schedule mo, lahat. At ngayon na wala ka, hindi mo alam kung gaano kahirap para sa akin. Nung una, inisip ko na lang na baka may kailangan ka lang tapusin. Pero habang tumatagal ang oras, hindi na ako mapakali. Hindi mo ako nire-replyan, hindi ka nagpaparamdam. Tapos nang nalaman kong may sakit ka, alam mo bang halos hindi ko na tinapos ang klase ko? Gusto kong siguraduhin na nasa maayos kang kalagayan. Kaya naman nung matapos na ang klase, dali-dali na akong pumunta sa boarding house mo. Kaso lang, masyado atang maraming tao kanina. Napakaraming tao sa paligid ng boarding house mo. Masyadong maraming mata. Masyadong maraming sagabal. Ay, hindi ko yun gusto eh. Kaya, hindi mo na ako dumiretso rito. Hinintay kong lumalim yung gabi. Hinintay ko maging perpektong pagkakataon para makita kita ng walang istorbo. At ngayon nandito na ako. At kung talagang nagtataka kung paano ako nakapasok dito, ikaw kasi, hindi mo nilak yung pintuan mo. May dala nga pala akong gamot para inumin mo. Pinili ko to ng maigi. Siguradong gagaling ka agad. At hindi lang yun, may dala rin akong sopas. May init pa. Alam kong wala kang gana pero kailangan mo kasi talagang kumain. Alam kong hindi mo kayang alagaan ang sarili mo ng mag-isa. Kaya naisipan kong bisitahin ka. Kaya nandito ako. Para sa'yo. Para tiyakin na hindi ka nagugutom, hindi ka nahihirapan, at hindi ka nag-iisa. Ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala sa akin. Kasi kahit anong mangyari, kahit anong gawin mo, hindi kita hahayaang mapabayaan. Ano? Mali yun? Hindi yun mali. Bakit mo naman iisipin na mali yun? Paano naging mali ang isang bagay na ginagawa ko lang dahil nag-aalala ako sa'yo? Dahil gusto kong siguraduhin na okay ka, na hindi ka nahihirapan, na hindi ka nag-iisa. 'Di ba gano'n naman talaga kapag mahal mo ang isang tao? Ibibigay mo ang lahat, kahit ano, kahit anong kapalit, kahit hindi nila ito hingin. At saka kung ako lang naman ang gumagawa ng ganito para sa'yo, hindi ba dapat matuwa ka pa? Ibig sabihin may isang taong handang gawin ang lahat para sa'yo. Isang taong hindi napapagod, hindi sumusuko, kahit papaulit-ulit mo akong itaboy. Okey, okey lang, sige. Kahit ano pang sabihin mo, kahit anong isipin mo, hinding-hindi mo ako kayang kumbinsihin na mali 'to. Kasi ang mali, alam mo kung ano?
ang hindi kita inaalagaan, ang hindi kita binantayan, ang hindi kita minahal ng ganito, at hindi ko hahayaang mangyari yun kahit kailan. Ha? Hindi mo pa rin ako maalala? Um, Alam ko na kung bakit. Siguro dahil masyado ka lang abala sa pag-aaral mo. Yan naman talaga ang dahilan kung bakit kita nagustuhan eh. Masipag ka, matalino, determinado. Hindi mo na nga ako napapansin dahil sa kakabasa mo ng libro pero ayos lang. Pinagmamasdan naman kita palagi. Lalo na kapag nakakunot yung noo mo sa pagsusulat o kaya kapag napapangiti ka ng bahagya pag nasagutan mo na ng tama ang isang mahirap na tanong. Ang galing-galing mo kaya, nakaka-inlove. Tapos ako, eto pinagmamasdan ka palagi. Ginagawa kang inspirasyon sa araw-araw. Hay, alam mo ba kung gaano kahirap ang isang araw na wala ka sa klase? Tahimik yung buhay ko, walang kulay, walang saysay. Kaya napag-isipan kong dumaan dito. Para tingnan ka, siguraduhin na ayos ka lang. Pero bakit parang hindi mo ako gusto rito? Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Para kang nakakita ng multo. Alam ko na. Nahihiya ka lang. Hindi mo kailangang mahiya sa akin. Kasi ako, wala akong hiya pagdating sa'yo. Kaya ngayon, hayaan mong alagaan kita. Hayaan mo ako magbantay sa'yo. Masakit ang ulo mo, 'di ba? Hinihingal ka na rin. Siguro dahil sa kaba. Pero huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. At bukas, pupunta ulit ako rito para siguraduhin na okay ka lang. At sa mga susunod pang araw, hanggang sa gumaling ka. Kasi hindi ko hahayaang mawala ka ulit sa paningin ko. Ay, umiiwas ka? Huwag kang ganyan. Nasasaktan ako kapag ganyan ka. Huwag mo akong itaboy. Kasi kahit anong gawin mo, hindi kita iiwan. At kahit anong gawin mo, hindi mo rin ako matatakasan. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan. Nakakatampo ka na. Sa classroom, tinitingnan mo lang ako ng saglit. Pag lumalapit ako sa'yo, busy ka. Kapag kinakausap kita, lagi may dahilan kung bakit hindi mo ako pwedeng kausapin. Pero ngayon, andito na ako mismo sa harap mo. Ayaw mo pa rin akong pansinin? Nakakasama ng loob ah. Alam mo yun? Hoy, pansinin mo naman ako. Pumunta na nga ako dito para alagaan ka pero umaarte ka na parang wala ako. Bakit mo naman ipinagkakait yan sa akin? Bakit ganyan ka makatingin? Takot na takot ka. Para bang may masamang tao sa harap mo. Masama ba ako sa paningin mo? Masama bang mahalin ka? Ako na nandirito ngayon. Ako na nag-e-effort. Ako na nagbigay ng oras para lang alagaan ka. Ako lang yung nandito nung wala kang kasama. Pero anong ginagawa mo? Nagpapanggap kang hindi mo ako nakikita. Pinagkakait mo sa akin ang atensyon na alam kong gusto mong ibigay. Alam mo, nakakatuwa ka. Lagi ka na ngang mag-isa, lagi ka na ngang tulala, lagi ka na ngang mukhang miserable parang kawawang asong gala na walang gustong kumupkop. At nung may dumating na gustong mahalin ka, nung may nag-e-effort para sa'yo, bigla kang aatras? Bigla kang matatakot? Nakakaawa ka. Isang hamak na kaawa-awang tao na uhaw sa pagmamahal pero walang lakas ng loob na tanggapin ito. Sige, para lubos mong maintindihan, mukhang kailangan kong linawin ang intensyon ko sa'yo. Mahal kita. At sa pagmamahal na yun ay alam ko lahat ng tungkol sa'yo. Alam ko kung anong ginagawa mo bago ka matulog. Alam ko malamang kung saan ka nakatira. Alam ko kung paano ka nagpapanggap na okay ka kahit hindi naman talaga. At ngayon, heto ako, nasa harapan mo. Inaabot sa'yo ang mga bagay na matagal mo nang hinahanap at ano, tatanggihan mo? Hindi kita pinilit noon pero hindi ibig sabihin na may choice ka para lumayo sa akin ngayon.
Huwag mo akong pilitin na maubos ang pasensya ko. Nagsumikap akong maging mabait. Pinilit kong maging banayad pero kung patuloy kang magpapakatanga at hindi kikilos, ano ba dapat kong gawin? Gusto mo ba talagang malaman kapag nawala na ang tiyaga ko? Ha? Kasi sa totoo lang, hindi mo gugustuhin yun. Kaya ano, aarte ka pa rin na parang hindi mo ako nakikita? Sige, sige lang. Pero wag mong kalimutan na wala ka ng ibang pwedeng takbuhan. Wala ng ibang magpapahalaga sa'yo gaya ng ginagawa ko. Hindi mo pa rin tanggap yon? Pwes, mukhang kailangang sapilitan na 'to. Alam mo kung bakit? Dahil hindi na kita bibigyan ng pagpipilian. Pipilitin kita hanggang sa ang pangalan ko na lang ang natitirang laman ng isip mo. Hanggang sa ang boses ko na lang ang naririnig mo. Hanggang sa kahit isara mo ang mga mata mo, ako pa rin ang makikita mo. Sige, subukan mo. Subukan mo akong layuan. Tandaan mo, nasaan ka man pumunta mahahanap pa rin kita. Hindi ako mawawala. Hindi ako titigil. Hindi ako magsasawa. Kahit saang sulok ka magtago, mahahanap kita. Kahit mapilitin mong putulin ang koneksyon natin, hindi mo magagawa. Kasi alam ko kung saan ka pupunta. Alam ko kung sinong lalapitan mo. At alam ko kung kailan ka babalik. At kung sakali mong may maisip kang ibang paraan para lumayo sa akin, huwag mo nang subukan. Hindi mo gugustuhing malaman kung ano ang kaya kong gawin kapag nagalit ako. Hindi mo gugustuhing maranasan kung paano ko ipakita sa'yo na ako lang ang kailangan mo. Wala kang ibang pupuntahan. Wala kang ibang kasama. Wala kang ibang kaibigan. Kaya wag mo akong subukan. Ngayon, ano, hindi mo pa rin ako papansinin? Gusto mong lumaban? Sige, subukan mo. Tingnan natin kung may tutulong sa'yo. Wala nang nagmamahal sa'yo maliban sa'kin. Wala nang magtiyatiyaga na mahalin at intindihin ka. Wala. Wala. Wala kundi ako. Kaya tanggapin mo na lang. Huwag ka nang lumaban. Huwag ka nang magpumiglas. Mas madali kung magpapakabait ka na lang, 'di ba? Mas maganda kung hahayaan mong alagaan kita. Kung hindi ka na magpapakahirap pa. Kasi sa huli, akin ka pa rin. Sige na, upo ka na. Paghahanda ko na yung pagkain mo, ha? Kainin mo 'to, tapos uminom ka ng gamot para may lakas ka ulit para bukas. Para may lakas ka ulit na makita ako. Kasi sinisiguro ko sa'yo, bukas at sa mga susunod pang araw, babalik-balikan kita at hinding-hindi kita pakakawalan.